Kung sino ka ay direktang naugnay sa mga bagay na ginagawa mo, kung paano mo ginagawa ang mga bagay, at sa mga taong tila malayang makasama. Ang isa sa mga patunay ng pagkakaroon ng muling nabuong buhay kay Kristo ay ang pagkakaroon mo ng pagnanais na salungat sa iyong dating pagnanasa. Nagsisimulang magbago ang iyong pananaw, at ang iyong diskarte sa mga isyu ay nagbabago mula sa dati patungo sa iyong bagong tuklas na buhay kay Kristo. Nakikita mo ba ang iyong sarili na unti-unting nawawalan ng panlasa sa mga bagay na minsan mong minahal? Kakaiba ba ang tingin sa iyo ng mga tao dahil iba na ang diskarte mo sa mga isyu? Huwag mag-alala, magbabahagi ako ng 6 na bagay na unti-unti mong ititigil na yung naligtas ka na at may pribilehiyong maakay ng Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang buton ng notification para makatanggap ng higit pang mga inspiring na video. Ang isang espiritual na tao ay nagpahayag kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas at tumanggap ng bautismo ng banal na espiritu. Ngayon ay hindi mo na nais na mabuhay para sa iyong sarili, ngunit pagkatapos ng dikta ng banal na kasulatan. Ang banal na espiritu sa iyo ay nagsisimulang gumawa ng mga tiyak na pagbabago na kilala bilang mga bunga ng espiritu. Ang panloob na pagbabagong ito, bagaman unti-unti, sa paglipas ng panahon ay nagsisimulang magpakita ng pisikal sa pamamagitan ng mga bagay na iyong iniwan at ang bagong buhay na unti-unti mong pinapalitan ng iyong mga dating gawi. Ikaw ba ay isang espiritual na tao? Manatiling nakatutok habang sinusuri namin ang mga bagay na ibababa ng iyong panloob na pagkatao upang ang kabuuan ni Kristo ay maihayag para makita ng lahat. Numero 1, unti-unti kang huminto sa pamumuhay para pasayahin ang mga tao. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa paraang nakakakuha ng palakpakan at nakalulugod sa mga nakapaligid sa kanila. Habang sinusubukang pasayahin ang mga tao, marami ang nabuhay sa isang buhay na puno ng pagkukunwari, ipinapakita ang kanilang sarili bilang mga hindi nasa publiko at nahihirapan sa buhay. Dahil sa mindset na ito, maraming tao ang mag-post ng maling representasyon ng kanilang mga sarili sa kanilang mga social media page upang maramdaman ng mga tao na sila ay nasa antas na hindi nila naabot. May paraan ng Diyos para ihatid ka, at dumarating ang kapayapaan kapag pinili mong maging iyong sarili anuman ang iniisip o nararamdaman ng mga tao. Samantalang ang pagsisikap na mamuhay sa paraang hindi ka nilikha ng Diyos para pasayahin ang mga tao ay isang garantisadong paraan para magpumiglas at mabigo sa buhay. Ang pagiging iyong sarili ay nagagawa mong matuklasan ang mga natatanging inbuilt na katangian na mayroon ka, na kung saan ay nagdudulot ng pinakamahusay sa buhay na mayroon ka. Ngunit ang pagsisikap na maging kung sino ka ay hindi nagsasara ng mga nakatagong natatanging katangian sa iyo at ginagawang miserable ang buhay sa ibabaw. Ang pamumuhay upang pasayahin ang mga lalaki ay nagmumukha kang mabait at mahabagin dahil nasasabi mong ang mga bagay na alam mong dapat mong sabihin hindi. Ngunit kailangan mong gawin ito para hindi madama ng mga tao ang pagkabigo sa iyo. Sa halip na magtakda ng mga hangganan at magkaroon ng mga pagpapahalaga na kilala ka, ang pagpapasaya sa lahat ay magpapasya sa iyo sa anumang bagay na dadalhin mo. Hindi lamang nito gagawin ang parehong mga tao na sinusubukan mong magmukhang mabait at mahabagin upang makita kang walang sariling pag-isip, ngunit mayroon ding paraan ng unti-unting pagpatay sa iyong kakayahang magdesisyon at sa iyong pagpapahalaga sa sarili. Ang pagsisikap na maging mabait at mahabagin sa mga tao na ang tanging layunin ay maaprubahan ng mga tao sa halip na ang pagsang-ayon ng Diyos ay ginagawa ng mali ang gayong kabaitan at mahabagin na mga gawa. Sa kabaligtaran, ang pagiging maligtas na siyang batayan ng iyong espiritualidad ay magdadala sa iyo sa ilalim ng Panginoon ni Jesus, na nagpapahiwatig na wala kang kalooban o karapatang mamuhay ayon sa gusto mo o kung paano ka gustong mamuhay ng mga tao. Ngunit ang mamuhay sa paraang nais ng iyong Panginoon at tagapagligtas na mamuhay. Bilang isang case study, nabili si Paul sa pagpapakulong at pagpatay sa mga tagasunod ni Kristo upang pasayahin ang mga doktor ng batas sa kanyang panahon, ngunit naligtas, at ang unang tanong na itinanong niya ay, Panginoon, ano ang gagawin ko?
Alam niya na sa pilitan ang mamuhay upang masiyahan lamang ang taong Panginoon sa kanyang buhay at hindi ang mga tao. Nilinaw ito ni Pablo sa Galacia 1:11. Sinisikap ko ba ngayon na makuha ang pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinusubukan kong bigyang kasiyahan ang mga tao? Kung sinusubukan ko pa ring bigyang kasiyahan ang mga tao, hindi ako magiging lingkod ni Kristo. Ngayon na ikaw ay anak ng Diyos, ang iyong patuloy na pakikisama sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ay nagdudulot sa iyo na makita at maging matatag kung sino ang Diyos, na ipinakikilala sa iyo kung sino ka bilang isang minamahal na anak niya. Matututuhan mo kung paano ka naiinggit na minamahal, lubos na tinatanggap at sinasang-ayunan ng Diyos. Dati, gusto mong pasayahin ang mga tao na mahalin, tanggapin at aprobahan nila. Ngunit ang pagbabago mo sa pag-unawa sa isa na ang pag-ibig, pagtanggap, at pagsang-ayon ang pinakamahalaga, at ang katotohanan na ang siya ring nilalang na ito ay minahal, tinanggap, at inaprobahan na, ay unti-unti mong sinisimulan na ihinto ang iyong dating ugali ng pamumuhay para pasayahin ang mga tao. Gusto mo na ngayong gawin ang lahat para mapasaya ang Diyos, para patuloy kanyang mahalin, tanggapin, at aprobahan. Ang pagiging espiritual ay isang makabuluhang pagpapakita kung paano mo pinahintulutan ang Espiritu ng Diyos na pamunuan ka, na sa huli ay nag-aalala sa iyo tungkol sa Diyos at kung ano ang pinapatnubayan ka ng Espiritu na gawin sa anumang bagay. Sa halip na mag-alala tungkol sa kung ano ang iyong nararamdaman o kung ano ang nararamdaman ng iba. Ang pagpili na pasayahin ang mga tao ay otomatikong hindi mo mapapasaya ang Diyos o gawin ang tama at katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Ang tanong na itinatanong mo ngayon sa iyong sarili sa anumang sitwasyon ay nagbabago mula sa ano ang sasabihin ng mga tao, sa ano ang gagawin ng Diyos sa sitwasyong ito kung siya ang nasa kalagayan ko. Unti-unti kang natututo na tumuon sa pagpapalugod sa Diyos sa halip na sa mga opinyon ng mga tao, na hanapin ang kaharian ng Diyos sa halip na subukang panatilihin ang pakikipagkaibigan sa mga taong laban sa tama. Numero 2, unti-unti kang huminto sa pagsasalita kaysa sa pakikinig. Sa isang diwa, ang iyong kakayahan na unahin ang pakikinig o pandinig kaysa sa pagsasalita ay nagpapakita na interesado kang dagdagan ang iyong kaalaman sa halip na ipagmalaki ang iyong nalalaman. Karaniwang ugali para sa mga tao na gustong ipakita kung ano ang nasa loob nila o ipakita sa lahat na mayroon silang sasabihin para makita at igalang ng lahat. Gayunpaman, ang isang tunay na may gulang at espiritual na tao ay nakikinig sa kung ano ang sasabihin ng iba upang matuto bilang karagdagan sa kanyang nalalaman. Nagulat ang lahat sa yaman ng kaalamang ipinapakita kapag nagkakaroon sila ng pagkakataong magsalita. Madalas sabihin ng mga tao na walang sinuman ang isla ng kaalaman. May puwang para sa higit pa. Ang ilang mga tao ay higit na nakakaalam kaysa sa iyo, anuman ang iyong nalalaman. Kaya kapag napuno ka ng pagmamalaki sa pagsisikap na ipakita ang iyong nalalaman sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa tuwing nasa mga pagtitipon ng mga tao marahil sa iyong napiling landas sa karera wala kang lilikha ng puwang para sa karagdagang kaalaman. Ang pakikinig ay hindi lamang makakatulong sa iyo na makakuha ng higit pa mula sa mga lalaki. Ang isang tao na nakikinig ng higit pa sa pakikipag-usap habang nakikipag-ugnayan sa Diyos ay mas maririnig ang Diyos kaysa sa taong laging nagsasalita at abala sa harap ng Diyos. Ang pagiging espiritual ay simpleng pagsuko sa Espiritu ng Diyos at walang pagsuko nang hindi naririnig ang sinasabi ng Diyos sa lahat ng oras, na gumagawa ng bawat aktibidad na nagpaparinig sa iyo ng isang mahusay na kasanayan sa pagtukoy kung gaano ka espiritual. Ang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga tao ay magpapayo na magsagawa ka ng debosyon sa maagang oras ng araw o pumunta sa mga liblib na lugar kapag nagre-retreat, ay dahil ang gayong oras at lokasyon ay nagpapadali sa iyong marinig ang Diyos at walang mga abala, at nagpapakita na ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay higit pa sa pakikinig sa Kanya, kaysa sa pagbubuhos lamang ng iyong mga puso sa Kanya. Ang labis na pakikipag-usap ay magsisinungaling at magpapalabis ng marami. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 10:11, ang kasalanan ay hindi nagwawakas sa pagpaparami ng mga salita, ngunit ang mabait ay nagpipigil ng kanilang mga dila.
Kapag palagi kang nagsasalita, madali kang magkasala sa Diyos at nasisira ang iyong relasyon sa mga tao sa paligid mo. Mapapalabas mo ang mga lihim na ibinahagi sa iyo ng mga tao kapag palagi kang nag-uusap na maaaring makasira sa mga relasyon na mayroon ka sa loob ng maraming taon. Ang dila, bagaman maliit na bahagi ng katawan, ay maaaring matukoy ang direksyon ng buhay ng isang tao. Hindi mo dapat hayaang ilabas ng iyong dila ang lahat ng pumapasok sa iyong ulo. Sa halip, matutong maging isang namamahala sa iyong buhay at sa mga bahagi ng iyong katawan, kabilang ang iyong dila. Mayroong isang bagay tulad ng pagpipigil sa sarili na nagpapangyari sa iyo na mamuno sa iyong dila at magdidikta kung paano at kailan gagamitin ang iyong dila at hindi ang kabaligtaran. Isang kabataang lalaki na hindi natutong kontrolin ang kanyang dila ang nagdala ng balita tungkol sa pagkamatay ni Haring Saul kay David at nagpa siyang magpalabis at magsinungaling tungkol sa kung paano namatay si Saul, na humantong sa kanyang maagang pagkamatay. Sa ibang kahulugan, ang pag-uuna sa pakikinig kaysa sa pagsasalita ay ginagawa kang isang mahusay na hukom sa mga sitwasyong may kinalaman sa mga tao. Unti-unti kang humihinto sa pagsasalita o pagtatapos sa isang bagay nang hindi gumagawa ng mga natuklasan at sinusubukang makita kung ano ang nangyari. Unti-unti mong sinasanay ang iyong sarili na maghintay para sa kumpletong kwento bago magkaroon ng opinyon. Sinasabi ng Biblia sa Santiago 1:19, mga minamahal kong kapatid, pansinin niyo ito. Ang bawat isa ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita at mabagal sa pagkagalit. Ang mga taong madaling magalit ay madalas na nagsasalita kapag may mga lamat sa pagitan nila at ng ibang tao. Gayunpaman, nagsisimula kang mapansin na nag-aalala ka tungkol sa pakikinig sa ibang tao at pag-alam kung bakit hindi maganda ang pag-ugali ng kausap bago magsalita tungkol sa issue. Sa pagresolba ng hidwaan sa pagitan ng dalawang tao, mabilis mong maririnig ang dalawang panig bago magdesisyon kung sino ang dapat sisihin o bigyang katwiran. Huminto ka sa pagiging sentimental sa pamamagitan ng pagdinig sa isang bahagi at pagtalon upang sisihin ang ibang tao. Sa halip, maririnig mo ang dalawang panig. Number 3, unti-unti kang huminto sa pagtutok sa nakaraan. Ang numero 1 dahilan kung bakit hindi pinapakinabangan ng mga tao ang kanilang potensyal ng lubos ay ang kanilang kawalan ng kakayahan na bitawan ang kanilang mga nakaraan. Hindi ka maaaring patuloy na tumingin pabalik at umusad ng sabay-sabay. Sa halip na tumingin pabalik sa pag-unlad, wala kang magagawa tungkol sa nakaraan dahil wala ito sa iyong kontrol. Hindi mo maaaring baliktarin ang oras para makapagbayad ka. Ngunit magagawa mo ang lahat tungkol sa iyo ngayon at hinaharap. Alam kong nararamdaman mo na maaari mong ilabas ang listahan ng mga kasamaan na nagawa mo sa nakaraan at kung paano ang bawat isa sa kanila ay may malaking masamang epekto sa iyong buhay. Gayunpaman, napakatumpak din na wala kang magagawa tungkol sa nakaraan, ngunit sadyang mapipigilan lamang ang nalalabing epekto ng nakaraan kung may gagawin ka tungkol sa iyong buhay mula ngayon. Sumasang-ayon ako na nakagawa ka ng maraming kalupitan sa buhay, ngunit ang iyong mga kalupitan ay maaaring maging mas mabigat sa kaharian ng Diyos kaysa sa nakaraan ni Paul. Isang tao na nabuhay upang makita na walang tagasunod ni Kristo ang nanatiling buhay, isang taong tutol sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo ng buong pagnanasa sa lahat ng mga kalupitan na ito. Si Pablo ay naligtas at gumawa ng mga dakilang gawa para sa Diyos dahil mayroon siyang lihim ng paglimot sa nakaraan, gaya ng ipinakita sa Filipos 3:13. Mga kapatid, hindi ko pa rin inaakala ang aking sarili. Patungo sa kung ano ang hinaharap. Kung sakaling namuhay ka sa isang masamang buhay sa nakaraan, ang paggawa ng pinakamahusay ng Diyos kay Paul ay isang katiyakan na magagawa rin ng Diyos ang pinakamahusay sa iyong buhay. Isipin ang pangalan ni Rahab na patutot sa listahan ng Biblia ng mga bayani ng pananampalataya. Hindi pa tapos ang nakaraan mo kung matututo kang kalimutan ang nakaraan. Ang tagal ng nakaraan ay maliit kumpara sa ngayon at sa hinaharap, na nagpapahiwatig na ang pag-aayos sa sakit ng nakaraan ay magbabayad ka ng mga pasakit ngayon at sa hinaharap.
Isipin mo, ang paggawa ng mga aksyon para makaimpluwensya ngayon at sa hinaharap ay magbibigay sa iyo ng bagong buhay na hindi mo maaalala ang nakaraan. O gagawin mong gamitin ang iyong nakaraan bilang instrumento para payuhan ang iba na huwag maranasan ang parehong mga bagay na ginawa mo, o hikayatin ang mga may panloob na kasinungalingan na hindi nila magagawa sa buhay dahil sa kanilang nakaraan, na makita ka at matanggal sa trabaho, upang bumangon at i-maximize ang kanilang potential sa buhay. Ang pagiging espiritual ay nagdadala sa iyo sa isang pag-unawa na ang Diyos ay nagplano ng iyong buhay bago ka isinilang, at ang Diyos ay isinasali na ang iyong nakaraan sa iyong equation ng buhay. Itigil mo na ang pagtingin sa iyong mga nakaraang maling pamumuhay bilang isa na sisira sa kung ano ang binalak ng Diyos para sa iyong buhay. Sa halip, nakikita mo na ito bilang bahagi ng proseso ng pag-abot sa iyong layunin sa buhay, at ito ay isang kahanga-hangang kaganapan na ginagawang isang kawili-wiling paglalakbay sa iyong buhay. Ang bawat tao'y may nakaraan, ngunit kung ano ang ginagawa nating lahat ngayon at kung paano natin nakikita ang ating nakaraan ay naiiba. Ang pagiging espiritual ay ginagawa mong makita ang iyong nakaraan bilang bahagi ng iyong kwento ng tagumpay at gumawa ng isang bagay na positibong makakaapekto sa iyo ngayon at hinaharap. Sa kabaligtaran, ang mga hindi espiritual na tao ay walang progresibong ginagawa tungkol sa kanilang ngayon at hinaharap, at nakikita nila ang kanilang nakaraan bilang isang ganap na hadlang sa kanilang ngayon at hinaharap. Ang buhay ay tumutugon sa mga aksyon na inilagay mo dito, kaya ang mga epekto ay darating kapag ginawa mo ang mga aksyon. Ang isang makabuluhang disbentaha ng pamumuhay sa nakaraan ay ang iyong mga mata ay napapikit sa mga bagay na maaari mong gawin ngayon upang baguhin ang landas ng iyong buhay na dinala sa iyo ng iyong nakaraan. Kapag nabubuhay ka pa, piliin na mamuhay sa nakaraan, hindi mo na dapat isipin kung ano ang gagawin ngayon, hindi na pag-usapan ang pag-alam kung ano ang gagawin, paggawa ng mga ito, at ang pagbabago ng iyong hinaharap. Ang pamumuhay sa nakaraan ay nagdudulot sa iyo na makisali sa mga larong sisihin at awa at pinapatay ang iyong lakas upang itulak ang buhay. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang pag-isip tungkol sa masasamang kaganapan ay ginagawang tumutugon ang iyong katawan tulad noong naranasan mo ang bagay na iyon. Ang parehong hormonal release na marahil ay nagpapahina sa iyo mula sa loob at nagpapahina sa iyo upang gumawa ng iba pang mga bagay habang naranasan mo ang nakababahala na pangyayari sa nakaraan ay inilalabas sa tuwing ibibigay mo ang iyong sarili sa pag-iisip tungkol sa mga nakaraang pangyayari. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka maaaring magpatuloy sa pag-isip tungkol sa nakaraan at maging masigla ng sabay-sabay upang isagawa ang mga aksyon na makakaimpluwensya sa iyo ngayon at sa hinaharap. Bilang 4, unti-unti kang huminto sa paggamit ng mga material na bagay upang tukuyin ang tagumpay. Tila iniugnay ng lahat ang tagumpay sa buhay sa kasaganaan ng material na mga bagay na mayroon ka. At ito marahil ang numero 1 dahilan ng nakababahala na rate ng krimen sa buong daigdig. Sa isang mundo ng social media kung saan ang lahat ay tila ipinagmamalaki ang kanilang material na kayamanan, ang mga tao ay may matatag na paghahanap na maging katulad ng iba sa pagkakaroon ng material na mga bagay sa lahat ng halaga, kahit na ito ay nagpapahiwatig ng pagsasagawa ng mga kriminal na gawain. Ipinapalagay ng mga tao na hindi sila matagumpay sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga kapareha na may ilang material na yaman na wala sa kanila at gustong gawin ang lahat upang magkaroon sila ng parehong material na mga bagay at higit pa. Sinasabi ng Biblia sa Lucas 12:15, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, mag-ingat. Mag-ingat kayo laban sa lahat ng uri ng kasakiman, ang buhay ay hindi binubuo ng kasaganaan ng mga ari-arian. Sa isang daigdig ng umuusbong na material na mga bagay, ang mga kumpanya ng sasakyan ay naglalabas ng sasakyan ngayon, at bukas ay magkakaroon ka ng isa pang pinakabagong bersyon, malamang na may kaunting pagbabago lamang sa pisikal na arkitektura. O ang isang cellphone ay ilalabas sa merkado bilang ang pinakamahusay na telepono na may hindi nakikitang mga detalye, at pagkatapos ng isang linggo, isa pang tatak ng telepono ang naglalabas ng isa na may mas mahusay na mga detalye.
Sasang-ayon ka na ang mga materyal na bagay ay masyadong hindi matatag upang gawing batayan o sukatan upang tukuyin ang tagumpay o pag-unlad sa buhay. Ang iyong pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita ay nagsisimulang mag-impluwensya sa iyo na tingnan ang mga materyal na bagay bilang lumilipas at itrato ang mga ito ng basta-basta at hindi kailanman bilang isang sukatan upang ilarawan ang tagumpay. Unti-unti kang huminto upang tingnan ang mga bagay bilang buhay sa halip na bilang mga materyales at kasangkapan kung ano ang mga ito. Halimbawa, nakikita mo ang isang kotse bilang isang daluyan lamang kung saan ka gumagalaw mula sa isang lugar patungo sa isa pa ng komportable at hindi isang karangyaan ng buhay. Ang pagtingin sa materyal na mga bagay bilang mga tool para sa mga partikular na layunin ay maaaring mukhang simple sa iyong hitsura, ngunit ito ang batayan para sa kasiyahan. Ang pagtingin sa materyal na mga bagay bilang isang pangangailangan para sa tagumpay o isang pagpapakita ng pamumuhay sa kasaganaan ay ginagawang kulang ang kasiyahan at nagbubukas ng pinto sa kasakiman at lahat ng masasamang kagamitan. Ang pagiging espiritual ay nagdudulot sa iyo na maiugnay ang tagumpay pangunahin sa pagtupad sa layunin, paggawa kung ano ang iniutos ng Diyos sa paraang itinakda niya at sa mga taong ipinadala niya sa iyo upang abutin. Nagsisimula kang makita ang tagumpay bilang pagsunod sa plano ng Diyos at paggawa kung ano ang Kanyang inilaan para sa iyo. Dahil sa pagiging espiritual, unti-unti kang huminto sa paghahambing ng iyong buhay at mga ari-arian sa iba o paghusga kung gaano ka nagtagumpay sa buhay sa pamamagitan ng mga tagumpay ng iyong mga kapareha. Sa halip, hatulan ang iyong pag-unlad sa buhay sa pamamagitan ng paghahambing ng iyong kasalukuyang mga nagawa sa iyong mga nakaraang nagawa at ang iyong mga layunin sa buhay. Ang pagiging espiritual ay nagpapaunawa sa iyo na ang bawat isa ay may kani-kanyang paglalakbay sa buhay at ang oras upang makamit ang iba't ibang yugto ng naturang paglalakbay sa buhay. Mararamdaman mo lang na huli ka sa tadhana o layunin kapag nakita mo na ang iyong ngayon at ang timing ng iba't ibang estado mo ngayon at mapapansin mo na iba ang realidad sa nakita mo. Ang pag-unawa na iba ang kapalaran at timing ng mga tao ay nagpapasaya sa iyo kasama ng iyong mga kasamahan na tila nakamit ang mga bagay na hindi mo natapos. Isipin na nabuhay ka noong panahon ng Biblia at nakilala mo si Joseph bago naging punong ministro. Malamang na makikita mo siya bilang isang ganap na kabiguan kung inihambing mo siya sa kanyang mga kabiyak na makita ang kanyang paglalakbay mula sa hukay hanggang sa pagiging isang lingkod sa bahay ni Potipar at napunta sa bilangguan. Malamang na mabibilang mo ang marami sa kanyang mga kaedad na mga malalaking tao na at may malalaking ari-arian noong siya ay utusan pa. Ngunit hindi mo malalaman na ang lahat ng tila magaspang na karanasan ay naglalapit sa kanya sa aktwal na huling hantungan ng kanyang kapalaran. Hindi mo malalaman na ang mga magaspang na karanasan ay nagpapatala sa eksaktong kaloob na gagawin siyang tunay na taong nilikha ng Diyos para sa kanya. Magkakaroon kaya si Jose ng pagkakataong magpaliwanag para sa isang hari sa ibang bansa kung siya ay nasa bahay pa ng kanyang ama? Makakalipat kaya ang bansang Israel sa Ehipto nang walang kinatawan sa palasyo ng Ehipto? Ang pagiging espiritual ay nagpapasaya sa iyo sa iyong paglalakbay sa buhay sa pamamagitan ng pagtukoy sa tagumpay na naugnay sa iyong pagiging kung saan nais ng Diyos na mapunta ka sa bawat oras, paggawa ng nais ng Diyos na gawin mo bawat oras, at nakakaapekto sa madla na nais ng Diyos na maabot mo sa bawat oras, kahit na mukhang wala kang materyal na mga bagay o nakamit ang mga taas na naabot ng iyong mga kapareha. Number 5. Unti-unti kang huminto sa pagiging kaibigan mo sa lahat. Ang kahulugan ng layunin sa iyo bilang isang mataas na espiritual na tao ay natural na makikita mo ang mga taong dapat maging bahagi ng paglalakbay ng iyong buhay at mga taong kailangan mong layuan dahil sila ang magsisilbing hadlang sa iyong layunin. Unti-unti kang nagiging mapili pagdating sa mga relasyon dahil unti-unti mong sinisimulan ang pagkilala sa mga nakakalason na relasyon at iniiwasan mo ang mga ito sa lalong madaling panahon. Gayon din, alamin ang mga ugnayan ng tadhana na dala ng Diyos ang ilang tao sa iyong paraan para sa isang sandali o habang buhay. Ang buhay ay dinisenyo upang kailanganin natin ang ating sarili sa iba't ibang yugto.
Ang mga tao sa iyong buhay ay mahalaga sa bawat yugto. May mga bagay na makukuha ng pera, ngunit may mga bagay na ang mga relasyon lang ang makukuha para sa iyo. Mayroong ilang mga bagay na maaaring makuha ng pera, ngunit hindi mo kakailanganing gumamit ng pera upang makuha ang mga ito o makuha ang mga ito sa isang subsidized rate dahil mayroon kang mga tamang relasyon sa iyong buhay. Madalas sabihin ng mga tao na ang iyong network ang tumutukoy sa iyong netong halaga at ang relasyon ay kapital sa ekonomiya ng tagumpay. Hindi maaaring magkaroon ng katuparan ng layunin kapag ang mga kinakailangang relasyon na nakalakip sa iyong layunin ay hindi bahagi ng iyong buhay. Ang pagiging nasa maling ikot ng mga tao ay maaaring pahabain ang paglalakbay ng buhay ng higit pa sa inaasahan. Ang kwento ng lalaking tinatawag na Lot, na sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa isang pinagpalang lalaki na tinatawag na Abraham ay naging pinagpala at nagkaroon ng malaking material na kayamanan. Malinaw na makikita mo kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mga tamang tao sa iyong buhay sa iyong tagumpay. Ang sabi ng Biblia sa Genesis 13:5, si Lot, na gumagalaw kasama ni Abraham, ay mayroon ding mga kawan at bakahan at mga tolda. Pagkaraan ng ilang panahon, ang binata na tinatawag na Lot ay humiwalay kay Abraham at nagtungo kung saan kalaunan ay nawala ang lahat ng mayroon siya. Tulad ng mga mahahalagang relasyon ng tadhana na dapat panatilihin, dapat na iwasan ang pagsubaybay sa mga nakakalason at nakakapinsalang relasyon. Ang pagiging espiritual ay unti-unti kang namumulat sa mga maling relasyon na dapat mong iwasan. Ang mga nakakalason na relasyon ay maaaring mga tao na hindi mo tinatahak ang parehong landas sa buhay at pinanghihinaan ka ng loob mula sa tamang landas. Ang ilan ay maaaring mga taong may mga pag-iisip at ideolohiya na mga hadlang sa iyong landas tungo sa tagumpay, at ang ilan ay mga tunay na tao na magpapalaya sa iyo mula sa hindi kasiyasyang proseso patungo sa iyong kaaya-aya. Puno ng tagumpay na patutunguhan. Natuto ang mga taong mataas ang espiritual na pagkilala kung sino ang dapat panatilihing mga kaibigan at kung sino ang mamahalin mula sa malayo. Numero 6, unti-unti kang huminto sa pagkakaroon ng hindi naka-schedule na mga araw sa buhay. Ang pagiging espiritual ay nagbibigay sa iyo ng isang schedule na tumutukoy kung paano mo pinaplano na gugulin ang iyong araw at ang iyong buhay. Magsisimula kang magkaroon ng isang disiplinadong buhay na tumutulong sa iyong i-maximize ang bawat oras ng araw sa liwanag ng iyong mga plano, layunin at layunin. Ang naka-schedule na pamumuhay na ito ay magsisimula sa iyong pagnanais na magkaroon ng higit sa 24 na oras upang makagawa ng higit pa sa iyong layunin at makakita ng higit pang mga resulta tungkol sa iyong layunin. Kung mas namumuhay ka sa isang naka-schedule at disiplinadong buhay, mas nakatutok ka sa pagkamit ng iyong mga layunin na ginagawa mong makuha ang pinakamahusay sa buhay. Ang pag-schedule ng iyong araw ay nagdudulot ng pagpaplano sa mga aktibidad sa iyong araw upang magamit mo ng mahusay ang iyong oras sa iyong mga layunin. Pagkatapos manirahan sa lugar ng layunin, dapat kang magpasya kung ano ang dapat mong gawin araw-araw upang makamit ang iyong layunin. Karamihan sa mga tao, sa labas ng direksyon para sa buhay, ay iniiwan ang kanilang araw at buhay sa pagkakataon, mga pangyayari, at mga tao sa paligid upang matukoy kung paano nila ginugugol ang kanilang araw, na ginagawang wala silang nakikitang nagawa nila sa isang araw. Kadalasan, ang tanging paraan upang labanan ang mga abala ay ang planuhin ang iyong araw. Ang social media ay isang mahusay na distraction sa mga taong ginagawa ang pinakamahusay sa kanilang araw, higit sa lahat dahil karamihan sa mga tao ay walang araw-araw na schedule na sinusunod nila upang mabuhay araw-araw. Ipinapakita ng pananaliksik na ang isang karaniwang kabataan ay gumugugol ng hindi bababa sa parehong oras na kakailanganin sa paglalakad ng 3 kilometro upang mag-surf lamang sa Twitter araw-araw. Hindi pa banggitin ang iba pang mga platform ng social media na karamihan sa mga tao ay nagsusurf pa rin araw-araw. Ang pagiging espiritual ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng pang-araw-araw na listahan ng dapat gawin na may tagal ng bawat gawain, kabilang ang oras upang mag-surf sa social media araw-araw, na ginagawang pangasiwaan mo ang araw at hindi kung hindi man.
Sa konklusyon, ang 6 na bagay na tinalakay ay hindi lahat ng mga espiritual na tao na dahan-dahang huminto. May mga mahahalagang bagay na dahan-dahang itinitigil ng mga taong mataas ang espiritualidad. Ito ay isang oras upang personal na salamin ang iyong buhay sa 6 na bagay na ibinahagi at makita ang mga lugar na kailangan mong gawin sa iyong espiritual na paglalakad kasama ang Diyos ng may kamalayan. Tinawag ka ng Diyos sa isang espesyal na paglalakad kasama mo at oras na para tumugon. Sinasabi ng Biblia na kailangan mong isantabi ang bawat bigat na pumipigil sa iyo at yakapin ang isang bagong dimensyon ng paglakad kasama ang Diyos. Manalangin tayo. Ama, salamat sa espiritong ibinibigay mo sa lahat ng humihingi. Salamat sa mahalagang regalo ng iyong espiritu na nabubuhay sa akin at laging kasama ko. Salamat sa mahalagang nakasulat na salita na nagiging dahilan upang ako ay umunlad sa espiritual at maging higit na katulad mo araw-araw. Ama, kinikilala ko na mahal at nalulugod ka sa akin ng higit pa sa magagawa ng sinumang tao. Mangyaring tulungan ako, Ama, na laging magpahinga sa pag-ibig, pagsang-ayon, at kagalakan na mayroon ka para sa akin, at huwag umasa sa pagsang-ayon ng mga tao na gagawin akong isang kalugod-lugod sa tao sa halip na alipin ni Kristo. Ama, sa pamamagitan ng paggawa ng iyong salita at ng iyong espiritu, tulungan mo akong maunawaan kung sino ako kay Kristo, at hindi kailanman kailangan ng pagpapatunay mula sa mga tao tungkol sa kung sino ako. Ama, hinihiling ko na tulungan mo akong maging mabilis sa pakikinig at mabagal sa pagsasalita. Tulungan mo akong magkaroon ng mapagpakumbabang puso na handang matuto at dagdagan ang pag-aaral sa lahat ng larangan ng aking buhay. Huwag mo akong pahintulutan na makarating sa puntong magiging malaki at maipagmamalaki kong malaman. Nakatanggap ako ng biyaya na hindi matisod sa aking mga sinasabi sa aking bibig, ngunit upang maging isang perpektong tao na pinipigilan ang aking dila. Ginagamit ko ang kapangyarihan ng dila patungo sa buhay. Gustong-gusto ko ito at kumakain ng mga prutas. Tumanggi akong payagang lumabas ang tiwaling komunikasyon sa aking bibig. Sa halip, sinasabi ko ang mga bagay na nakapagpapatibay at nagdudulot ng biyaya sa aking mga nakikinig. Ama, dalangin ko na tulungan mo akong hindi matali sa aking nakaraan. Nakatanggap ako ng biyaya na kalimutan ang nasa likod at pilitin ang nasa unahan. Patuloy akong nagsusumikap patungo sa pagkamit ng aking bigay Diyos na layunin, hindi iniisip ang aking nakaraan. Sa pangalan ni Jesus, natatanggap ko ang biyaya na kalimutan ang mga dating bagay at huwag manirahan sa nakaraan, kundi upang umasa sa bagong bagay na ginagawa ng Diyos sa aking buhay at makita itong umusbong ngayon. Ama, dalangin ko na hindi ako maging sakim bagkus ay mamuhay ng may kasiyahan. Dalangin ko ang iyong tulong sa palaging pamumuhay ng may kamalayan na ang aking buhay ay hindi binubuo ng saganang pag-aari. Tumanggi akong ilagay ang puso ko sa mga material na bagay. Sa halip, hinahanap ko muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, habang dinadagdagan ako ng Panginoon ng mga material na bagay. Ako ay isang tagapagbigay na ginagamit ang lahat ng ibinigay sa akin ng Diyos, upang matugunan ang aking mga pangangailangan at pagpalain ang mga nasa paligid ko. Ama, natatanggap ko ang biyaya upang makilala at linangin ang mga relasyon ng tadhana sa paligid ko at makilala din ang mga nakakalason na relasyon na kailangan kong ilayo ang aking sarili mula sa Ama. Dalangin ko na tulungan mo akong mamuhay ng may layunin na pamumuhay. Dalangin ko na tulungan mo akong lumakad araw-araw sa liwanag ng iyong plano para sa aking buhay. Ako ay nakatayong perpekto at kumpleto sa kalooban ng Diyos para sa aking buhay. Namumuhay ako sa isang nakatuong buhay araw-araw na lumalaban sa mga distractions sa aking paraan upang matupad ang aking layunin. Salamat, Ama, sa pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin. Amen. Kung naging inspirasyon ka ng mga video, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang buton ng notification para makatanggap ng higit pang mga inspiring na video. Gayon din, ibahagi sa iyong mga kaibigan.